Welcome to the 6th episode of the Taripnong Kentungtungan ti Luisiano. This is a monthly talk show to prelude St. Louis College's Diamond Jubilee celebration. Our host for today's episode is a classroom advisor in the elementary department, Ms. Gracia Sotelo Leonen. And our guest host today, an alumna of SLC Elementary Batch 2007, SLC High School Batch 2011, and BSA Batch 2015, and a state auditor of the Commission on Audit, Ms. Genevieve M. Natividad. Naimbag na bigat, Cafe Luis. Good day to all Louisians around the world. I am Gracia. And I am Genevieve. And we are your Gina G hosts for TKTL Episode 6. Isang masigabong palakpakan naman po dyan mula sa ating studio audience. Nice, because another exciting set of guests ang makakasama natin ngayong umaga. That's right, ma'am. And for this September's episode, we are honored to have here with us our former SLC scholars. Let us meet our guests for today. Our first guest is a graduate of BS Architecture Batch 2019. At present, he is connected to DPWH First DEO in Bantay, Ilocos Sur. Let us welcome Architect Lawrence Alon. Our next guest is a graduate of BS in Civil Engineering Batch 2015. At present, she is connected to DILG Regional Office 1 and to SLC as a part-time instructor. Let us all welcome Engineer Cherry Adriano. And our last guest is the Campus Ministry Coordinator of St. Louis College, a graduate of Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management, Batch 2022. Let us welcome Ms. John Christine Bugayong. Ayan, so despite your busy schedules, SLC is grateful for accepting this invitation for today's episode of Taripnong Kentungtungan ti Luisiano. Again, thank you so much for your presence today, dear guests. To our viewers online, I know you would also like to be part of this event. You may participate by giving your comments, shout-outs, or even questions to our guests in the comment section, and of course, by using our official hashtag SLCTKTL. Gulatin nyo na po kami. Mag-question na kayo agad kahit wala pa kaming signal. Oo nga, so comment below. So ayan, proceed na po tayo. Throwback muna tayo. Kwentuhan nyo naman po kami. How did you become a scholar of SLC and what type of scholarship did you have? Let's start with Miss John. Hello po, good morning everyone. So, nag-start ako, of course, as a scholar. Nag-apply muna sa guidance center. But before applying, I am already a member of the SLC Chorale in my high school years. So, I have two options then, back then, 2018. I would be a CMO scholar, campus ministry scholar, or a member of the SLC Chorale. Both of them are serving the chapel or SLC. So, I chose the chaplaincy scholar. So back then, 2018 until 2022, I am a chaplaincy scholar. Si Arky naman po. Ako, before kasi, parang nung fourth year high school ako, yung kapatid ko, first year college na dito, sir, mga golden freshman. So parang varsity na siya, part na siya ng varsity. And then, one time during Association of Private School, yung mga varsity ng SLC before yung sa college, sila yung nagfa-facilitate ng apps meet before. And then na-introduce ako sa kanila with the help of my brother. And parang sabi nila, oh, why not pag nag-college ka, dito ka na sa SLC, and then mag-enter ka ng varsity para kasama mo yung kapatid mo, ganyan-ganyan. So nung summer, before entering ng college, nag-start na yung parang off-season training nila. And sabi nung kapatid ko, why not mag-join ka para pagpasok mo ng first year college, close ka na sa mga kuya mo, sabi na sa kuya at ate mo. And then, doon ko na-meet si Mamundina, my coach, yan, my mother, ayan. So, parang sabi niya,
oh, sige na, mag-start ka na mag-training, sabi niya sa akin. So parang, agad-agad, ma'am, parang sabi ko. So parang, para first year college na, ano ka na, hindi ka na manibago, hindi ka na mag-try out, ganyan. So parang, sige ma'am, to-try ko. So doon nag-start yung journey ko sa pagiging varsity. Right. So, how about engineer? Cherry. Ayan, okay. So, throwback ba talaga to? Ako yatang pinakamatanda dito. Okay, Hindi so, ko halata. ako naman before, nung nag-graduate kasi ako ng college, saka ako nag-entrance exam, ng high school, saka ako nag-entrance exam sa SLC. So, dun sa guidance before, di ba, sa guidance tayo, nag-apply for admission. Na-meet ko dun si Sir Chester. Nung nakita niya yung information ko, uy, di ba graduate ka ng salutatorian? Sabi niya, why not itry mo yung academic scholarship namin? Kasi free naman yon for all the graduate ng valedictorian and salutatorian. So sabi ko, sige sir, sabi ko, kung matutuloy po ako dun sa course na gusto ko dito. So, God-given time naman na talagang dito ako pinag-enroll ng parents ko. So, parang kaya ako naging scholar before ay dahil dun sa entrance scholar ng academic. And then, as years go by, parang ang nangyari na is, syempre, pag academic scholar ka, per sem lang yon. So, ang ginagawa ko before ay pursue na as much as possible. Matutuloy-tuloy ko yung pagiging academic scholar ko, and through the help din ng parents, supports nila, and at the same time ng ating Lord, parang naano ko naman siya, na-retain ko yung grades na nire-require nila that retains din yung aking scholarship sa academic. If you won't mind, ma'am, ano yung grade na kailangan mo i-retain? Anong time namin is 85. Pero 85 yung average, pero yung grade is no lower than 80. So, struggle siya. Oo, Lalo na nasa engineering Nasa department ako. That's right, ma'am. So, to sum it up, so engineer is a academic scholar, architect is an activity scholar, volleyball, and Miss John is chaplaincy scholar. Yun. So, guys, mga kapatid, your stories were all inspiring. A lot of scholarships are being offered in SLC. Aside from those mentioned by our guests, we also have merit scholarship. We also have yung kapag first or second ka sa Dean's Lister, automatic scholar ka doon, sagut, and other CCAAs, correct? Yan, mga yan. So, kapag gusto nyo pong mag-apply, punta lang po sa guidance. And with these scholarships, we are opening more opportunities for students to be part of SLC because unlike the notion of some or many, not all students enrolled in SLC are rich. Kasi kapag sinabing SLC student ka, ay, privilege. Private school. Correct, private school. Pero, yun nga, dahil sa scholar, hindi mo alam, scholar lang pala, ganon. So, on behalf of all the scholars, we extend our deep appreciation to sponsors and to the school as well for offering various scholarships for deserving students. Now, just a quick emo moment. So ano naman po, or what do you miss most in SLC during your college po sa kay engineer at architect? Kay Miss John na since LM? Opo, since Oo, di ba? Since Full-blooded Kinder Louis. 1, no? Kinder 1, Kinder grade 1 1. ako nun. Mas matagal pa po pala kayo. Sige, let's start with, para may iba naman po, si engineer. Sa akin yung namimiss ko siguro yung bonding. Kasi pag nandito ka sa SLC, yung bonding mo sa mga classmates mo, saka sa mga friends mo, iba. Lalo na I came from the SEA department. Kasi ang turingan namin sa SEA before is you treat each other as family. Hindi lang siya classmate, hindi lang siya ka-department, you treat them as your family. So parang nasanay ako during my college years na ang tingin ko sa kanila family. Pag nahihirapan, nagtutulungan, hindi nagkokopyahan. Tulungan. And at the Sure same ba? time, kayo ba? Sure ba yan? Walang kopyahan Kasi kami noon talaga. talagang tulungan, hindi kopyahan eh. Yun lang, parang namimiss mo sila nakabanding. Parang, ay noon, especially nagtuturo ako dito, nakikita ko yung mga students, ay ganyan lang ako noon. Parang yung tinitingnan ko sila na, ganyan lang kami ng mga friends ko dati na ultimo piso, sinisingil para may pambayad ng photocopy. So, parang nakakamiss na wala na yung ganong time na may time kayo kasi more on
professional growth na yung iniisip ngayon. And at the same time, nakakamiss yung passion ko before na mag-aral. Kasi ngayon, parang, syempre, more on the work na yung iniisip mo. Ang hirap na mag-aral na dire-diretso. Lalo na kung kukuha ka ng graduate studies. Alright. How about architect? Sa akin parang hindi na kailangan tanungin kung ano yung namimiss ko. Training talaga, yeah. Every hapon, no? Yeah, Lagi po kayo sa every gym. hapon ng TTH, including Saturdays, ayan. Kasi parang ngayon na nasa ano na ako, parang pinupurso ko na yung professional ano ko, parang hindi na ako nakakapaglaro. So parang sabi ko, tapos may mga nakikita ko na yung mga adding ko ngayon, yung mga fresh na varsities ngayon. Yung mga iba doon, close ko din. So parang sabi ko, nakakamiss naman mag-training. Like, yung parang nakakamiss yung gym. Kasi iba yung energy namin pag SLC gym. Rather yung pag naglalaro kami outside, parang iba yung gigil namin pag nasa gym kami ng SLC. Iba kasi yung lights sa gym. Oo. Tsaka, yung pagiging terror ni Coach, alam mo yan. Ayun, yung pagiging terror niya, ganon. So parang, ayun, yung talagang training. Kasi parang, after ng napaka-stressful na araw mo, syempre mag-e-end yung, kapag kasi varsity ka, parang parang meron ng time allotted talaga for training. Parang hindi ka na nila bibigyan ng schedule mo all throughout yung training time mo. So parang, sa akin noon, every 2 p.m., ganon, wala na akong pasok. So parang, mag-rest na lang ako after yung napaka-busy na, napaka-stressful na araw ko. So parang sabihin ko, okay, sige mamaya magti-training na ulit ako. Mailalabas ko na lahat ng stress ko. Ganon. So parang sabi ko, kaya nakakamiss siya kasi mamimit mo na naman yun nga, family, di ba? Parang, syempre 5 years ako varsity, so parang nakakamiss talaga yung laro nyo, training nyo, preparation nyo for nationals, mga ganyan. Tapos, yung terror pa na coach nyo, si ma'am, ganyan. Ayun, nakakamiss mga sigaw-sigaw niya, gano'n. So parang, ayun lang. May required number of training kasi baka may mga viewers tayo ngayon na interested na pumasok bilang volleyball player. May required or maximum number of hours of training, ganun ba? Actually, yung training time namin mag-start ng 4 p.m. 4 p.m. hanggang 8 p.m. Grabe naman 8 a.m. 4 p.m. to 8 p.m., yun yung training time namin. Ayun, so parang every TTHS yun. So per pag Saturdays, 1 p.m. to 8 p.m. Ayan. So talagang paguran. Kasi syempre, nasa SLC ka, hindi pwedeng putyo-putyo ang mga varsity dito. Hindi pwedeng lumalaban. I mean, hindi pwedeng hindi lumalaban. Hindi pwedeng hindi mag-gold. Wow. Hindi pwedeng hindi mag-nationals. Uy! So, lagi, national. Yes, yun talaga yung aim namin eh. Kasi, syempre, binibigyan kami ng scholar. So, in return, kailangan namin galingan. Diba? Kailangan namin galingan kasi parang binibigyan kami ng scholar ng school. So, parang in return, kailangan namin galingan sa performance. Kailangan namin makapag-nationals. So, kasi, di ba kasi, kapag nationals ka, syempre SLC, ay sila yung mga nagna-nationals. So, ang gandang branding. Ang gandang branding nun sa school. So, kahit dun man lang, makahikayat kami ng mga students na, mga aspiring, mga, mga young, di ba, mga young bloods sa volleyball. Parang, okay, so pwede palang pagsabayan ang, ACAD sa varsity. Pwede yan. Ano ba? Kinaya ko. Charot. Relative din yan sa continuing mission. Para na may susunod na generation yes, sa inyo. Totoo yun. Para may, alam mo na, kasi syempre SLC, hindi lang yan more on ACADS. Di ba? Hindi lang kami more on brains. Huy! Hindi na kami more on brains. Di ba? Magagaling din kami sa ibang aspects. That's true, diba? Playing architect, diba? Diba? Lahat tayo, all aspect, kailangan magaling tayo sa lahat. Ganon. Thank you so much for Arky. How about po, Miss John? May mamimiss pa ba ako sa SLC eh? Mula kinder hanggang ngayon na nag-work na ako dito sa SLC. Talaga yung pinaka-bongga. Diba? Ang bongga niya from Kinder LM hanggang... Kung
kung idadagdag mo pa architect yung nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko, 19, yung Hindi ko nga planado na to eh. Hello, Okay, yung Ma'am anak ko John. mag-SLC to. Oo, dito ka na rin anak ha, dito ka na mag-aaral, ganun sabi ng nanay. Anak na plano ko na. Diba? Kinder SLC ka. Ay, Hindi ko nga memorize na niya kung ilan yung bilang ng column dito. Di ba? Ang galing na architect. So, basically, wala na akong mamimiss. Ang nakita ko na lang talaga is the growth. Growth ng SLC, paano nag-change, yung mga buildings, Mismo yung old canteen. ganun. old canteen na may second floor, pero ngayon, isang floor na lang totoo ngayon. yan, Yung totoo mga yan. ganung tipo. Yung mga teachers ko nga, dati teachers ko, ngayon co-employee ko na, di ba? So, ano pang mamimiss mo kung nakakasama mo na sila everyday. Pero kung babalikan ko man mga previous years ko as a student, yung mga activities yun, yung activities na binibigay ng school, pinaprovide ng mga teachers, lalo ng elementary, ang saya-saya every month. Walang araw na hindi kami masaya kasi lagi kaming nasa corridor. Manonood kami magdamag, maghapon. Yun yung nakakamiss. Although, ngayon na empleyado na ako, part ng simbahan, nakikita ko pa rin na may mga estudyanteng, may mga activities. Pero iba pa rin yung joy mo as a student yourself na ina-enjoy mo yung free time mo, you spend time with your friends, your classmates, your teachers. Yun kasi yung nakakamiss, yung bonding mismo na nabubuo dito sa SLC. Yun ang hindi mawawala. Kahit sinong tanungin mong Luisian dyan, anong namimiss mo? Yung bonding mismo, yung family din na sinabi ni Engineer kanina. Yun ang nakakamiss. Thank you so much. Ayan. So, napaka-entertaining nga naman. May emo pero naging entertaining, no? Sa ating online viewers, ano naman po ang na-miss nyo sa SLC? Comment your answers para malaman din po namin. Ayan. Medyo kailangan pa natin ng pamparelax. Kaya, let's do the Fast Talk. Okay, itong Fast Talk natin na to, mag-start tayo kay isang question tapos sunod-sunod kayo. Ang mahuli, magsasample po. Charot. Hindi. Okay, okay na. Tsaka may general, may personal. So, at the end of the fast talk, may tigi-isa kayong question. Okay. Sige, let's start po, ma'am. Okay, inhale, exhale. Ayan, relax. Di ba, walang mali or tamang sagot dito. Alright, our dear guest, get ready? Kape o gatas? Miss John? Gatas. Kape. Kape. Okay. O, next. Scholarship o pera? Scholarship, syempre. Ako din scholarship. Oo, tatanungin pa ba yun? Scholarship. Scholarship, okay. Nice. Sa pula o sa puti? Puti. Puti. Pula. Hindi color, ano ba? Siyempre, Seiya, pula. Ay, oo nga, no? Hindi ko naisip yun. Ay, ala. Oh my God. Sumbong kita kay Dean. Hindi kasi puti, di ba kasi ang SLC blue and white? Oo, diba? SLC. Oh. General girl, general. Okay, next. Jack of all trades or master of one? Jack of all trades. Ako din, parang jack of all trades. Same, jack of all trades. Kasi nga naman, jack of all trades ko yun. Oh. Okay, Yes, thank you. eto naman. Drama o comedy? Drama. Parang di na ata kailangan tanongin sa akin. Parang drama. Comedy. Kasi pag drama, parang hindi ko bagay. Drama. Drama. Okay, para to kay Miss John. Yes. Dear Miss John, naging MMK. MMK pala to. Piano or gitara? Piano po. Okay. Kay Engineer Cherry naman, student leader or dean's lister? Ang hirap mamili. Oh my God. Natumbok. Or. Wala siya. Wala, Sige. wala. Kay Arky naman, being a student or being a varsity player? Huy! Bakit naman ganon? Hindi ba pwedeng student na varsity? Ganon. Okay. Gumawa siya ng word. Diba? Student varsity. Okay. I-accept po namin yung sagot na yun. Maraming salamat po. Napakasaya ng kwentuhan. Now, let us get to know more our guests through their experiences as scholars when Taripnong Kentungtungan de Luisiano Episode 6 returns. Here are the attributes of a Norwegian graduate. Norwegians are Christ-centered. They should practice Christian values in all aspects of their lives, exhibit commitment to the evangelization of the church, and manifest Filipino and Norwegian values.
Norwegians are mission-oriented. They should practice CICM advocacies, respond to the needs of the church and society by actively participating in missionary activities, and engage in sustainable community development activities by reaching out to the marginalized members of the community. Norwegians are professionally competent. They should practice their profession in accordance with moral and ethical standards and existing laws. Demonstrate expertise and proficiency in the practice of their profession, and communicate effectively both orally and in writing using varied forms of media. Norwegians are lifelong learners. They should continue to grow professionally to cope with the demands of a dynamic society. Practice critical and creative thinking in providing solutions to societal and global concerns, and collaborate effectively in multidisciplinary and multicultural contexts. Once a Norwegian, always a Norwegian. A while ago, we were able to get to know our scholars' journey towards scholarship and ang pinaka-na-miss nila as students of SLC. Okay, sa ating mga online viewers, again, huwag makalimutang mag-comment, mag-ask, pero do not forget our hashtag, #SLCTKTL. Now, at this point, we'll get to dig deeper to your experiences as you share with us your transformative encounters as students and scholars at the same time. At ito na yung susunod nating question. What are your struggles or happiness of being a scholar? Again, what are your struggles or your happiness of being scholar? Miss John? Struggles, lagi naman sa aming usually sa aming mga scholar talaga is time management. Kasi nahahati ka sa pagiging scholar mo at the same time sa academics. So ang struggle before sa akin talaga, yun nga, time management. Kasi may time, kunwari, may misa, may institutional mass na kailangan kong servan. Pero may klase ako ng 7:30. So, kailangan kong maagang pumunta dito sa school para mag-prepare ng mga gagamitin before ako papasok ng class. So, yun, time management. Tapos, ang hirap mong i-manage. Lalo na pag 7:30 class mo, quiz or exam, doon ka talaga mahihirapan. Pero the joy of those struggles is yung bonding. Katulad ng nabanggit ko kanina, the bonding, the family na nabubuo every semester na na-maintain ako, nare-retain ako as a scholar. Yun yung hindi mawawala. The bonding, the experience, and the family itself. Kasi kahit na may mga aalis na, may graduate ng mga kapwa mo scholar sa CMO sa amin, sa family namin. And intact pa rin kami in many ways. Hindi lang dito sa school, pati outside. Yun yung happiness ko and the struggles na naranasan ko. Alright, di ba? Talagang nagko-coincide ang struggles and happiness. Oh. Alright, about Arky po? Sa akin siguro yung struggle ko before is yung, syempre maraming plates sa architecture, di ba? So, puro kami plates, drawings, tapos magti-training pa ako. So, parang every Tuesday, Thursday, training ko, then kinaumagahan, may klase na naman, 7:30 class. Yung katawan mo, sakit-sakit, ganyan after training. Tapos, kailangan pang gumawa ng plate, so magpupuyat ka. May mga times na pumapasok ako, wala talaga akong tulog at all. Ganyan. Tapos talagang hinang-hina. Pero kasi, kapag gusto mo yung ginagawa mo, kapag gusto mo na, parang, syempre varsity, doon mo nahanap yung happiness eh. Doon ka nakakapag, parang doon mo nare-release yung stress mo. So parang sabi ko, hindi gusto ko yung ginagawa ko eh. So itong pagod, kaakibat to nung passion ko. Parang ganun, di ba? Kaakibat to nung passion ko. So, pinili ko maging varsity, pinili ko maging student athlete. So, kailangan kong i-bear kung ano man yung parang suffering, yung na-experience ko. Yeah, kasi parang at the end of the day,
kapag nagawa mo yung plate mo, napass mo yung plate mo, tapos mataas yung grades mo, parang sabi ko, di ba, nakaya ko siya. Kahit nagti-training ako, kahit pagod ako, nakaya ko siya. Kasi nga, gusto ko. So parang, totoo yun na parang, in every struggles, di ba, meron talagang, parang at the end of the tunnel, talagang may happiness. Kasi di ba yung fulfillment mo kapag nagawa mo yung habang nag-struggle ka, ginagawa mo, kahit nagrereklamo ka na, sige, dodrawing ko to. Sige, kahit naantok na ako, gagawin ko pa rin to. Ang sakit na ng katawan ko, magdodrawing pa din ako. Parang ganon. So parang, tas kapag yung fulfillment mo, pag nakita mo yung grades mo, na mataas at the end of the day, parang, ito yung ko, na parang, ay, shucks, nakaya ko siya, ganon. Yan. So, passion yung passion na may kaakibat na physical din. Yes, sobra sa Pagod. physical. Doon talaga. Yung struggle na physical. Kaya pala ang mantra mo dati, Alon, okay lang walang tulog kesa walang gising. Correct. Tapos dapat pagpapasok ka, pag late na ako, kailangan, kaya lang malate, basta fresh. Kahit walang Yung tipong tulog. walang tulog pero hindi Oo, halata. tulog na lang ako mamaya after class ko kasi training din naman ako. Doon ko na lang tutulog sa vacant ko. Ganun. Usual nga po, di ba, bago ka papasok ng klase, pag wala kang tulog, malaki ang eyebags mo, todo ang tapal mo ng foundation o ng concealer, correct di ba? yan. Hindi mo kailangang ipahalata sa teacher mo na, ma'am, wala po kong tulog, huwag mo kong tatawagin. Usually, ganun ang Hindi pwede yun, sinasabi, sis. di ba? Hindi pwede. Hindi pwede sa atin yun. yun. Oo, hindi Kasi pwede estudyante yun. ko si Alon dati, pagpapasok Yes. siya, fresh na fresh. Really? So, Mga last years ko, naging teacher ko siya. Oo. Pero naabutan ko din siya noon. Na parang nakikita ko siya. student. Tapos sabi ko, tapos parang, ay, nakikita ko lang ito na higher year before. Teacher ko na siya ngayon. Tapos kasama mo na na-interview ngayon. Yes. Tapos nasa isang upuan na kami ngayon. Oh, diba? Grabe magbirong tadhana. Totoo. How about po engineer? Thank you so much. Struggle ko before kasi ang CE is never easy, sabi nga nila, no? So, galing kay Dean yon, kay Engineer Melvin. Ang isa sa pinaka-struggle ko before being an academic and at the same time, yon, student leader. Kasi for my first 3 years, hindi ako active sa org. Then, here comes third year. Yun yung time na naging instructor ko si Engineer Cuarte. So, ayaw naming mag-join. Yung batch namin, talagang ayaw naming mag-join before sa mga clubs. Tapos sabi niya, try nyo nga din. Hindi nyo ba alam na beneficial sa inyo yan pag nagkatrabaho kayo? So, sige, try natin. So, yun na yung time na nag-start ako na sumasama sa PICE, sa PICE. Now, yung naging struggle ko before, syempre, may student leader ka, scholarship mo, mini-maintain mo. So, parang bukod pa doon, CE ka. So, ang hirap kasi yung time management mo, na dati nakafocus ka lang sa ACAD, nadagdagan ngayon ng ibang gagawin. Pero at the same time, yung struggle ko na yun, that also became my happiness. Kasi pag stress na ako before, hindi ko alam yung isinosolve ko. So, ate, kuya, paano to isolve? So, we ask yung mga higher years. Especially, talagang nagbe-maintain ka ng grade, kailangan mo na iayos yung mga hindi mo nasusundan, kailangan mong i-cope up. Ang hirap yan pagka mag-isa ka na nag-aaral. So, ang ginagawa namin before, I use the org na magtanong. So, since may program sila noon, yung sa peer tutoring, na minsan pwede kang magtanong, pwede ka ring magturo at the same time. So, parang isa yun sa siguro na thankful ako na naging happiness ko yun and at the same time, it forms me into someone na kaya palang mag-extend ng effort 200 times. Ayun. Naalala ko yung Romans 8:28, sabi doon, your present struggles cannot be compared to the glory that will to be revealed to us. Kasi tingnan nyo, ginagamit niya ng struggles niya to inspire others na ang boring naman yung story na walang struggles. Diba? Sabi nyo kanina, drama over comedy. Pero may comedy, lagyan din naman natin ng comedy yung life natin, no? Ayan, thank you so much. Tama yan, ma'am. Diyan sabi nga nila, kung walang conflict, walang story. Tapos i-share ko lang, since naging academic scholar din ako, yung struggle. Actually, ang number one struggle kapag academic scholar ka, yung ma-maintain mo yung grade, yung scholarship mo. And thankful naman ako kasi merong
service yung guidance, wherein tatawagin ka talaga, magugulat ka, bakit ako ipapatawag sa guidance, anong ginawa ko? Yung pala, parang ika-counsel ka na, try nyo na rin po yun. Yung May papatawag ka sa counseling. guidance. Ang scholars. Yes, isi-check ka. Wow. Yes, kaya maganda yun. Hindi lang binibigay yung service, at the same time, chine-check ka rin kung kamusta ka na. Yes, yun ang maganda. Kasi from prelims, midterms, finals, meron silang form na pinapapill upan. Lalagay mo dun yung grade mo. So, Correct, nakaka-pressure yun. Nakaka-pressure kaya, syempre, sa varsity, kailangan mo rin talaga i-maintain kasi at the end of the lalagay ka ng grade mo. Dapat mataas yung lagay mo dito. So, nakakahiya din kapag Sa amin din, mas makon sa amin kasi pare yung nag-check ng grade namin. Nakapasa ka ba? Yung titignan yung buong assessment, yung buong grade namin. O, bakit yung grade mo ganito lang? Saan ka na problema? Tapos, pwede ka naman pumunta sa ganito, magpaturo ka kay ate mo. Yun kasi yung maganda pag may grupo kayo as a scholar na nagtutulungan, sabi nga ni engineer kanina, mas madali mong makuha. Pero sa amin kasi talaga, kung hindi pare yung mag-check yung si Ma'am Marife, bakit ganito grade mo? Pero talaga, kakabahan ka talaga pag pare yung nag-check ng grade namin Talagang, ito grade mo, bakit yon? Hindi ko sinasabi kung sinong pare, chay. Pero yun talaga yung mahirap kasi magugulat ka na lang. Scholars, magpasa kayo ng grade ninyo, ganito, ganyan. Magpapasa sila isa-isa. Tapos, buti sana kung grupo kayong tatanungin. Hindi Para kang nasa principal's office na pinapatawag isa-isa kayo. Pero maganda din yun kasi at least chine-check ka na, kailangan kong galingan palalo, ganito, ganyan. So, yun din ang maganda. Yes, may care. May diba? care. Kahit wala na nagki-care sa'yo, Hindi lang- andyan dyan ng, diba, Hindi lang. kumusta, kaya pa ba? Ay, galing-galing So, pa. kahit Ngayon ko pa lang paano, alam. di ba, nakakakilig. Relative sa kanya, hindi lang kasi tayo faith lang, ganon. Faith with action. Ganon. True. Yes. Ayun. So, aside from mga sinabi nyo po, how was your time management strategy, juggling your studies and service to SLC? Kasi syempre, scholar ka, student ka rin. Paano nyo minamanage yung time ninyo? So, sa akin po, ang ginagawa ko, the day before nung event or pag may activity ang CMO or ang institutional, ang ginagawa ko na, tinatapos ko na ahead of time. So, kung may mga alam kong quiz kami or assignments, projects, ahead of time, ginagawa ko na siya. Para pagdating nung mismong pasahan, hindi na ako nagmamadali na ipasa. Tapos pag may biglaan naman na ipapagawa, dahan-dahan lang. Pag vacant ko, lagi ako nasa CMO. Pag wala namang sinabing gagawin din sa office, yun na, doon ko na siya gagawin. So, really time management yung ginagawa. Hati-hatiin mo yung katawan. Sabi nga nila, paano mo nahahati yung katawan mo? Naging president din kasi ako ng club. So, paano ka nahahati sarili mo? President ka na ganito, scholar ka, estudyante ka pa. Lalo na fourth year, ang hirap kasi OJT, lalo na online doon. So, ang ginagawa talaga, hatiin mo yung oras mo. Kunwari sa umaga, ito yung gagawin mo, academics. Sa tanghali, small time lang nakakain ka, then gawin mo ulit yung natitira. Then sa hapon, mag-rest ka din para may lakas kang gumawa ulit ng madaling araw. So, yun lang. Ang routine ko lagi talaga. Ahead of time, gawin mo lang dapat mong gawin. Huwag nang magpatumpik-tumpik, gawin mo na. Hindi ka gagawa ng leisure time mo na hindi naman walang kwenta. Pero, di ba, nag-cheat ka pa rin. So, yun, hatiin mo talaga yung oras mo as a scholar and a student. Sa akin naman, parang same kami ni ma'am, na parang, kapag binigay ni activity sa amin, especially sa amin sa architecture, meron kaming laboratory So kapag binigay na sa amin yung activity, I make sure na at the end ng lab namin, parang madami na ako natapos. Para pag inuwi ko, konti na lang yung tatapusin ko. Kasi syempre, parang same din kami na nasa student council din ako before. So parang, sobrang dami na halos pinapagalitan na din ako ng parents ko na, lahat na lang, papasukan mo, bida-bida ka, parang gano'n. Tama yan. Oo, di ba? Bida-bida ka. So, parang sabi ko, Ma, I'm not Lawrence Allen for nothing. Ganon. So parang, syempre, parang sa amin, pagkabigay ng activities, kailangan gawin na talaga Kasi kapag, sige, mamaya na yan. Mamaya na. Tapos parang hanggang sa magka-cramming ka na So parang yung output nung gagawin mo, hindi na ganun kaganda. So, syempre, yung quality nga.
Tapos magsasuffer din yung grades mo, syempre. Tapos parang sa amin din kasi sa varsity, meron kami mga pinaghahandaan na mga events Like we have the uni games, mga national games namin, regional games namin. So mawawala kami for a week. Tapos pag magpapaalam kami sa mga teachers namin like Mr. Alon. Mr. Alon pa before. Mr. Alon, mawawala ka na naman ng 1 week. Ganyan. Tapos parang, syempre ako, sige sir, magdadala na lang po ako ng laptop ko doon. So parang habang naglalaro kami doon sa, for example, sa pupuntahan naming lugar, dala-dala ko yung laptop ko, ganyan. Gumagawa pa rin ako ng plates, ganyan-ganyan. Mga assignments ko. Para pag uwi ko ng San Fernando, pagpasok ko ng SLC, tapos ko na yung mga reports ko, ganun. So parang talagang time management lang talaga when it comes sa mga scholars, no? Talagang you really need to value the time that was given to you, na dapat kahit konti lang yung time na allotted, kailangan ibigay mo pa rin yung best mo, gawin mo pa din. Kasi kapag pagbukas mo pa lahat ng activities mo, ikaw yung mahihirapan Kasi parang na-try ko yan before, na parang tinamad ako kasi parang 4 na drawing subjects namin sa isang SEM, ganun. Parang, tapos yung 2 subjects pa namin na drawing, iisa yung instructor. So, yung deadline same. Parang, wait lang, paano ba to? Sige, mamaya na. Tapos hanggat sa late na yung plate, siyempre pag late yung plate, may deduction, mas mababa yung So, magsasuffer naman yung grades mo. Tapos, papagalitan ka ng coach mo, bakit ganito, ganyan, bakit hindi mo na-maintain. Kasi sa amin po sa varsity, parang kailangan pa rin namin i-maintain yung grade namin. Hindi pwedeng laro-laro lang. Hindi pwedeng so laro-laro lang. Meron kami maintaining grade para mabigyan kami ng scholarship. Diba? Para And si Mamundina kasi, hindi pwedeng laro ka lang din talaga. Para ma-line up ka, kailangan mabalance mo din yung academics mo. Kapag may mga nag-struggle kang subjects, ang gagawin sa'yo, mag-rest ka for training, kailangan mong mag-focus sa studies mo para mahila ulit yung grades mo. Or else, kahit ikaw yung pinakamalakas, or kahit ikaw yung nagpe-perform sa team, kapag yung grades mo hindi ganun kaganda, hindi ka talaga malaline up. So talagang balance pa rin siya ng academics at saka ng paglalaro. Talagang student-athlete nga. Student comes first. Right? Yes, student-athlete. So student muna, mag-aral ka muna, punuin mo muna yung utak mo before before yung skills mo. Yes. Alright, thank you so much. How about Sa engineer? akin naman siguro yung prioritization. Yun yung natutunan ko simula nung naging scholar ako. Yung i-priority mo yung first thing first. Yung dapat na mauna, palagi yon every week, ang ginagawa ko, I line them up kung ano yung top priority, ano yung less. Tapos, I always make sure na after na natapos ko lahat yon, may time din na mamasyal. Kasi para i-clear mo din yung minds mo. Isa yon, kasi if you don't have a clear mind, hindi mo magagawa lahat ng task mo. And at the same time, siguro yung pagkakaroon ko ng detailed noon na schedule. So, pag may vacant sa school, hindi ako umuwi. Kasi pag nasa bahay ka, ang gagawin mo, matutulog. Kasi bilang estudyante, pagod ka sa school, pagdating mo sa bahay, gusto mo na lang matulog. So, pag may vacant ako noon, hindi ako agad umuwi. Tambay ako sa 3rd floor, sa may library. Kasi nung time namin, yun yung pinakatahimik na floor sa library. Kasi nga, wala namang elevator, so hindi na ganong inaakyat yun ng students. So, dun ko ginagawa lahat ng mga task ko before ako uuwi. And then, I always make sure na pag may mga assignments, tapos ko na yon bago yung deadline. Isa yon. So, prioritization yung pinaka-main na ginagawa ko before during my scholar year. Yun, ang gaganda ng mga sagot nila, Ma'am Jen. So, sabi nila, huwag tayong mag-procrastinate. Mahilig pa naman ako dyan. Mamaya na. Totoo. Number 1 na kalaban, procrastination. Next is to prioritize. Know what to prioritize. And of course, napakahalaga, taking care of oneself. Oh, yes. Kailangan ng rest. O kaya parang gala or fill your minds. Ganon. Tsaka lahat ng mga, to sum it up, ang bigiging scholar ay being responsible also. Yun. Responsible kasi sila sa time. Kaya yun. Okay.
If you could recapitulate your life as a scholar into a song, what song would it be and why? Ayan, mabilisan na ano. Pwede pang i-sample nila yung... Oo, kahit ilang notes lang, gano'n. Di bale, may dala tayong payong. Ay, oo. Sige, yun. Into a song. Start tayo, sino? Okay, Alon. Siya yung last kanina, so siya yung mauna ngayon. Okay. Sa akin, siguro yung ano ba, Alon? The Climb by Miley Cyrus. Pero pwede wag ko nang kantahin. I'm not a good singer. Hindi. Ay, The Climb. The Climb. Okay, Arky. Sa akin siguro yung Bahay Kubo. Charot. Siguro Bahay Kubo. Tama. Maging di ba? Oo, maging healthy. Tama yun. Pero for me, siguro yung Stronger ni Kelly Clarkson. Hindi ko po alam yun. Ayun, hindi rin ako magaling kumante. Yeah, so parang feeling ko si Mama yung magsasample for today. Ako talaga. Stronger By Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. Oh, may Kelly Clarkson, may Miley Cyrus. Bakit ako yung Stronger. magsasample? Char, joke lang. Ako sa akin, Keep Holding On by Avril Lavigne. Tama ba? Oo, yun. Beyonce ata yun. Yes, Avril May Lavigne. revive siya ni Avril Lavigne. Kala ko May si another version Beyonce. ba? Pagsampulin natin siya kasi choral siya dati. Correct. Alam mo, buti Talaga. sinabi mo yan, Sige na, ma'am. Miss John. May marsubo lyrics yun. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through, Just stay strong, 'cause you know I'm here for you. Ang ganda lang. Di ba? Ang lamig ng boses. Ang lamig. Oo nga. So, again, salamat po sa inyong mga song. Stay tuned as the Taripnong Kentungtungan ti Luciano continues. At magbabalik po tayo. Welcome to St. Louis College. waiting for? B. Aloysian. B. Aloysian. B. Aloysian. B. Aloysian. B. Aloysian. B. Aloysian. Join the beacon of wisdom in the north and be Aloysian. Welcome to St. Louis College.
Aloysian. B. Eloisian. B. Aloysian. B. Aloysian. B. Aloysian. B. Aloysian. Join the beacon of wisdom in the north and be a Aloysian. And we're back live here at the Cafe Luis. The voyage of scholars is not always a smooth sailing journey, and we learned from our guests' answers their struggles of being a scholar. Correct, Ma'am Jen. Yet, despite these struggles, we learned that a happy ending is still possible if you have 4 P's: patience, perseverance, paniniwala sa sarili, and pag-asa. That's right, ma'am. So again, susunod tayo sa ating question. As you embark po on new journey now as professionals, how do you continue your mission as Luisian alumni? So, ako na mauna. I continue my mission as an alumna by thinking, when I do my work, I will think for the greater good of others. Paano ba siya makakaapekto sa ibang tao? Will it help or hindi? Ano yung maibibigay kong tulong na mas kakailanganin ng iba? Besides from your personal or yung personal gain sa ginagawa, kailangan mo ring laging isipin kung makakabuti ba siya sa ibang tao. So yun yung mission ko always. When I do something, kailangan kong makapag-isip ng way or ng reason kung tama ba siya, na hindi lang para sa akin, hindi lang sa family or sa friends, kundi sa pangkalahatan. Kasi sabi nga natin, hindi ka magiging successful kung hindi rin dahil sa mga nasa paligid mo. Yun lang. So that's why. Ang mission talaga ay for others. Ano? Yes, mission talaga for others. Not just for yourself, not just for God, but also for the benefit of others, benefit of all. Okay. How about Arky? Sa akin naman, it's more on being excellent dun sa career mo, di ba? Kasi since I work sa construction field, di ba? So parang yung mga ginagawa namin is structures for the people, di ba? Para sa benefit din ng tao. So I always see to it na I am putting all my effort for to the best that I can. Kasi yung mga end users na yung mga tao din. Di ba? Parang yung sabi nga niya, di ba? Kailangan parang i-make sure mo din na what you're doing, kailangan mag-benefit din yung ibang tao, di ba? Parang it's for the common good. Siyempre, kaya kailangan mong gandahan, di ba? Gandahan yung design, kailangan mong tibayan yung design. So para maging kapaki-pakinabang siya, hindi lang ngayon, and for the future as well. So parang ayun lang, excellence, do your best, kasi dun sa paggawa mo ng best mo, di ba, it will affect other people, di ba? Yon. And also a reflection of you, di ba? Yes, kasi yung gawa mo magre-reflect. Gawa to ni gano'n. That's right. How about engineer? For me, yung responsible and at the same time, yun, yung academic excellence in your work. Kasi same line kami actually ni Alon, we're on the construction side ng ating industry. So para sa akin, if you do it, do your best. Kung gawin mo yun ng buong puso. You have to put your mind on it, and at the same time, you have to consider yung mga tao na gagamit doon. So you have to continue with learning kasi ang construction natin sa Pilipinas, nagpo-modernize yan. It will not stay kung ano yung meron ngayon. It improve, and at the same time, nagkakaroon tayo ng iba't ibang development. So, in all things na gagawin natin, we should consider being responsible and at the same time, nandun yung excellence. And of course, the heart for the people. That's right. Heart for the people. For the Filipino people. Napakaganda na mga sagot nila, Ma'am Jen, no? Pero ang tanong ko naman sa inyo, dear guest, what are you most thankful for as an alumni of SLC and as scholar at the same time? Sino pong mauuna? Ako na lang mauuna. Para maiba po, no? Yeah. Gitna naman. Puro lang gilid-gilid. Ako siguro yung pinaka-thankful ako is, kung ano ako ngayon, it's because of
yung pagiging scholar ko before. Kasi sa amin sa varsity, parang always kaming pinapaalalahanan ng coach namin na huwag kayong maglaro para magyabang. Hindi kayo pumasok ng varsity para ipagmayabang ninyo sa labas na, varsity ako, nakakapunta ako ng nationals. Nakakalaro ko yung mga ibang malalakas na commercial players out there. Pero tinuruan kasi kami ng coach namin na always humble yourself. Bilog ang bola. Pwedeng panalo tayo noon, matatalo tayo ngayon. So, yun yung parang natutunan ko na always dinadala ko pa rin hanggang ngayon. Diba? Na parang hindi lahat ng oras papabor sa'yo yung panalo. Diba? Kaya always humble yourself, ipakita mo lang yung best mo. Yon. Kaya kasi at the end of the day, kapag nakita naman yung best mo, pag ginawa mo yung best mo, and still you're humbling yourself, magkakaroon ka ng great reward Diba? That's right. Ayan. So, si Miss Cherry. Ako na lang. Okay. Siguro yung isang thankful ako na, and at the same time proud ako na nakuha ko dito sa SLC is yung pag-extend ko ng help to others. So, I always, kasi na-develop yun during my late years, especially during extension programs. Kasi ako yung estudyante noon na bahay, school, tapos Saturday, saka lang lumalabas. Ganun ako noon. Pero thankful ako sa SLC kasi because of those extension activities na pinupuntahan namin, na-develop yung social skills ko. Natuto akong naka-engage sa iba't ibang teachers outside the school. Natuto ako na maka-engage sa mga even politicians sa labas na nag-extension work tayo, especially nung time namin, Santol. So parang sa time ko noon, parang hindi ako ganun ka-active na nakikicommunicate. So because of SLC, parang na-develop ko yung skills ko na makicommunicate sa iba. Para sa akin kasi noon, pag may gusto akong sabihin, sa sarili ko na lang, parang ganun. So nung pumasok ako dito, and at the same time, naging student leader, I maintained the time management ng pagiging scholar. Parang na-develop yung skill ko na pag may sinasabi sila sa akin, I learned to listen. And at the same time, pag kailangan kong i-voice out yung gusto kong sabihin, I make sure na ma-voice out ko siya sa mga dapat talagang makarinig. Parang ganun. So, naging training ground talaga ang SLC para ma-cultivate ang inyong communication skills, excellence, ganyan. So, dun ka nagiging thankful. Yes. Kasi talagang before, ang kausap ko lang, mga friends ko, ganun. Even yung mga batchmate ko noon, third year ko na sila nakausap. Parang kahit CE sila, sino yun, ganun. Kasi ganun ako noon, I limit myself inside the box. And then, nung nag-join ako ng mga org and other activities sa school, yun na yung time na parang, oy, si ano pala yan, ganito yung name niya. So, saka ko lang nalaman yung name niya, third year na. Parang gano'n. So, parang nagkaroon ako ng social skills nung mga time na yun. Yes. Sama, social skills, di ba? May plot twist. Ang Cherry Adriano nyo, ay, kaya na. How about Miss John? Ako, I'm thankful sa SLC, not just because of the scholarship na binigay sa akin, na naka-graduate ako, naka-help ako sa family ko financially, but also yung values na kukuha, not just being a Catholic or nagstay ka dito sa Catholic school. Andun kasi yung values na hindi mo basta-bastang makukuha sa outside, other schools, na nakakatulong na mag-build sa sarili mo. Hindi mo man siya masabi specifically kung papaano, pero I know to myself na, yun nga sabi ko, naging from kinder 1 until now na empleyado na ako ng SLC. Yung values ng SLC, Christ-centeredness, excellence in the missionary, hindi siya basta-bastang mawawala. Hindi lang siya nagsistay sa sarili mo, na ipapamahagi mo din siya. Yun yung doon ako thankful sa SLC na na-mold nila ako as a humble person also, na hindi ka basta-basta magmamayabang na porket scholar ka, graduate ka na, ganito na yung work mo. Hindi. You still become humble na mag-maintain ka pa rin na you help others, not just yourself, your family, your friends, but always others. Hindi siya yung mag-maintain ka lang sa sarili mo. Ganun yung nakikita ko. And as a scholar, I'm thankful na binigyan ako ng chance to
have or join other organizations or other activities na binigay din ng SLC through the scholarship. Kasi noon, takot din akong maging leader, student leader, or kunin yung responsibilities na binibigay. So, with that, na binigay sa akin, doon ako na-mold talaga na hindi na ako naging mahiyain, natanggapin hindi naman sinasabi na every time na may dumarating sa yung blessing or opportunity, i-grab mo lagi. Hindi. Doon lang talaga na, kung andyan na yung opportunity na once in a lifetime, grab it. Doon yun yung nakita kong value din na isa, na binigay ng SLC. Kasi, not all nabibigyan ng ganong opportunity. Sabi sa amin, nila Ma'am Marife, nila Father, our scholarship is not, it is a privilege. Hindi siya yung basta-basta na ibibigay. So, we are very lucky to have that scholarship. Yan. Yun, agree ako kay Ma'am John kasi gaya nga ng experience ko, no? Imagine, 4 kaming magkakapatid, sunod-sunod dyan sa college, pinapaaral. Pero through the scholarship, nabawasan sila ng isang pinapaaral. Punutan ng tinig. Yun, karama. So, and maganda yung mga sinabi nila na hindi lang sa yung tulong ng SLC sa kanila, hindi lang doon sa aspetong yon, pero holistically, you were developed because of the different programs of the school. That's right. At mas naging colorful pa ang life nyo, na naging mas happy, and naging stepping stone din siya for you na makaupo dyan sa ating bench. At saka, meron ako idadagdag. Yung sabi mo kanina na parang, pag scholar ka kasi, or pag student ka ng SLC, parang, meron talagang Louisian spirit na hindi mo ma-explain. Di ba? Parang kaya pag once a Louisian, always be a Louisian. Yes, true. Di ba? Talagang you're bleeding blue. Na talagang, di ba, na parang paglabas mo, parang nakatatak na hindi, missionary ako. So, di ba, I'm born to serve. Parang gano'n. Parang ito yung parang mission ko. Meted sa atin. Yes, na sa puso natin Parang na. may trademark na. Yes, may trademark na parang, dumudugo ako ng blue. So, parang, di ba, parang. Dugong-bugaw. Yes, kasi ang bugaw, hindi na lang siya for sad. It's for mission. For mission. Pasok sa ating field. Yeah, di ba? Blue is for mission. Yeah, kaya yun. Kaya parang pag nasa labas ka, tapos pag tinanong ka nila, saan ka graduate? SLC. Tapos kakanta sa Tapos kakanta ka ng Let's all hymn. sing. Yes, totoo yan. Nakaka-proud. Nakaka-miss naman. Saan ka graduate SLC? Tapos ang tasabahin is, kaya pala. Yes, totoo yan. Kaya kaya pala. Kaya pala. Totoo yun. In a positive way. Oo, parang, Kaya pala kaya pala ganyan ka ka-active, ganun. Kaya pala ganyan ka ka-active sa mga ganito, ganyan. Kasi Louisian ka pala. Of course, ini-embody ko yung core values namin. Oh, Exactly. Thank you so much. Okay, now, bigyan naman natin ng halaga ang mga online viewers natin, Ma'am Jen. Bilang in-invite natin silang mag-question kanina. Correct. So now let us read a question from our online viewer. Ang pangalan niya ay very familiar dahil isa rin siyang former scholar, SLC Band Scholar from 1995 to 2004, trained under Mr. Julian Sotelo. Let us hear a question from Mr. Eric Orbistondo. Ma'am Jen, kindly read the question. Ito po ang question ni Mr. Eric. What are the life lessons that you have learned that you have applied in your professional life and personal life? Siguro exact. Super, kahit isang exact. Ako na. Ayan. Ako na muna. Di ba? Ang daming gustong bigel. Pinakabata. Sige, ma'am. Siya siya talaga yung nakapagbaon. Kulang Siya yung may baon. Kulang na lang may buzzer. Buzzer na lang. Isang drum yung baon niya kanina. Nakita namin, ang daming ideas. Isang drum. Samantalang sa akin, isang basket lang. Isang basket kayo sa akin. Bumiyahe ka pa kasi ng Ilocos kaya isang basket lang. Naiwan sa bus. Naiwan sa bus. Naiwan sa bus. Mr. Eric, maraming salamat po sa question. Ito, sasagutin na po ni Miss Jo. So ako po, life lesson, stay humble always in what you do. And do not give up. Kahit gaano kahirap yan, kahit ano ang nararanasan mo ngayon, huwag kang give up at magstay humble ka always. Kasi kahit anong mangyari sa'yo, malapit ka na sa hukay. Dapat hindi ka pa rin gumigive up hanggat hindi tumitigil ang puso mo. Correct, di ba? Kung hindi ka pa patay na patay, huwag kang titigil, huwag kang susuko. Kasi yun ang
Kasi kung susuko ka bigla, wala din eh. Parang lahat ng efforts mo masasayang. So yun, huwag kang susuko hanggat hindi ka namamatay talaga. Hindi tumitigil yung puso mo. Kasi hanggat may, ano yung sabi nila yung term na yon, hanggat may pag-asa. May buhay. Ayun, may buhay. O, diba? So hanggat may pag-asa, may Ano buhay. ako, Yun na. clueless ako. Parang, Bakit may call a friend? nag-isip ako nun sa akin, sabi ko, ginulo mo na. Wala na yung thought ko. Sorry. Girl. So yun, habang may pag-asa, may buhay. Yun na lang lagi. Hanggat hindi tumitigil ang puso mo at ang utak mong mag-isip, wag na wag kang susuko. Yun. If you haven't seen the good, then it's not the ending pa. Yes. Alright. Nag-iisip pa daw si Alon, so ako muna. So, yung sa akin naman is, di ba sabi nila, in this world, nothing is permanent. But you have to be grounded. So, kahit na hindi permanente yung lahat ng meron dito sa mundo, you have to stay your feet at the ground. Kasi you have to look back later on, ito yung mga nangyari sa akin. So, you have to remember all those things kahit na successful ka na, kahit na yung buhay mo before sa buhay mo ngayon, iba na. You have to remember all those hardships kasi yun yung nagturo sa'yo kung saan ka pupunta at kung paano ka nakarating kung nasaan ka. Di ba, ma'am? Ang ganda ng mga sinasabi nila. Always from... Oo nga. Pwede na po kong gumawa ng libro. Actually, parang hindi ko na kailangan magsalita. Para lang ma-skip. Hindi po namin kayo i-skip, Arky. Maraming salamat po, Engineer. How about Arky? Sa akin parang same kay ma'am, tsaka kay ma'am. Yeah, parang, kasi di ba pag scholar ka... Or no copying daw. Uwi na ako. Yun na parang, totoo, yung humility, talaga kailangan mong i-maintain yun. Kasi sa amin, sa sports, parang iba kasi yung impact kapag lumaki yung ulo mo. Di ba? Kahit ikaw yung pinakamagaling, kailangan always stay grounded. Di ba? Kasi yung skills mo na yan, yung talent mo na yan, hindi yan sa'yo. Hiram lang yan sa'yo. So, di ba? Kaya kailangan maging humble ka. Use that skill for the greater glory. Yeah. And aside sa pagiging humble, parang kahit anong struggles yung nafe-feel mo, you need to keep going. Diba? Kasi kung hindi ka magpapatuloy, walang mangyayari sa buhay mo. Kahit gaano ka kasakit, kahit gaano ka kamiserable siguro yung nararamdaman mo during your studies, and syempre ACADS, tapos scholar ka pa. Kasi I believe failure and pain demands to be felt. Diba? Kapag you're journeying towards the goal yung gusto mo. So, kapag hindi mo naramdaman yung kapag sumuko ka na sa failure, saka sa pain, parang hindi ko to gustong maramdaman. Ayoko nung pain, ayoko nung failure. Ayoko yung, parang nandoon yung fear mo of not measuring up. So, parang wala, magstay ka na lang dyan. So, parang yun yung parang greatest lesson ko dito sa SLC, na parang pagiging scholar, na parang, di ba, etong failure tsaka yung pain na naramdaman ko ngayon, ito yung mga reason bakit architect na ako ngayon. Nice. Diba? Bakit architect na ako ngayon? Bakit parang masaya na ako sa chosen profession ko ngayon? It's because of, yun nga, naging humble ako before, kaya ako na-bless ngayon. Ganon. So, sa mga, eto parang gusto ko lang i-ano yung mga aspiring na pumasok sa SLC, especially mga gusto mag-varsity. Ayan, so parang ang maipapayo ko lang sa inyo, attitude first. I-work out nyo muna yung attitude nyo before yung skills ninyo. Kasi yung attitude nyo, yan yung magdadala sa inyo sa malayong career, sa malayong lugar. Diba? Yun yung turo sa amin Yun yung turo sa amin. Supersedes talent. Yes. Kasi kahit ikaw yung pinakamagaling kung mayabang ka, i-hate ka ng tao. Diba? I-hate ka ng tao. Pero kung humble ka, kahit ikaw yung pinakamahina, pero humble ka, you're willing to listen, you're willing to learn, malayo yung mapupuntahan nyo. Kaya sa mga aspiring volleyball players dyan na gustong pumasok sa SLC, yun lang yung may papayo ko sa inyo. Yun yung gusto ni Ma'am Mundina. Kailangan, Ma'am, alam mo yan. Oo, Mother, alam niya yan, di ba? Attitude muna. Pag hindi na kasya yung ulo mo sa gate ng gym, huwag ka nang pumasok. Yeah. Alam mo na ibig sabihin nun, di ba?
Thank you so much. Napakaganda naman. So, ang nag-stick sa akin is humility and character really speaks volume. Yes. Okay. So, susunod naman tayo, no? Ito na. Put a finger down. Ito yung challenge natin. O, yan. Ilan bang fingers natin? O, yan, 5. 5 kailangan. 5 lang. So 5 lang po yung kailangan natin. Tapos kung agree kayo sa statement na sasabihin natin, you put a finger down. Say for example, put a finger down if you are a Louisian. O, ganun lang kadali. Alright. Ilan kaya ang matitira? Di ba? Out of 5. Nakabahan ako, baka wala akong may baba. Yun yung ano, no? Yung kinakabahan siya. Okay, so dear guest, kindly give me 5. Now, put a finger down if you have thought of giving up your scholarship. Parang ayoko na maging scholar. Wow, stay strong. Passionate. Hindi mo basta-bastang mag-give up ang scholarship kasi kung wala kang scholarship, paano ko mag-aaral? Yun lang. Yun. At saka may magandang benefit pag scholar ka. Ano? Diba? Yung sleep mo, gano'n, hindi ka na, parang, diba? Ano? Oo. Ano Parang, siya? hindi ko alam kung pwede itong sabihin. Hindi pwede, sensor. Okay, hindi mo pwede. May Saka maraming benefit na pagiging scholar, kaya ang hirap i-let go. Okay. Oo, Yes, tsaka maganda correct. maging scholar, no? Join na. Mahirap siyang i-give up, lalo na kung ito yung naging bread and butter mo. Yes, tama yun. Kasi nga, di ba, ang maging scholar, parang working student, pero sa loob na mismo ng SLC. Ang ganda. Okay, next. Put a finger down if you have skipped classes due to your scholarship. Meron. 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 1 week. Ay, totoo ba? Pag nationals namin, regionals, gano'n. So, If you don't mind, nawawala saan talaga nag-nationals? ako. Saan yung nagna-nationals? Saang, pinakamalayong napuntang nationals ng SLC volleyball team? Davao City. Wow, yan yung mga perks. Yes. All expenses paid Yes, by. all expense. Tapos may allowance pa galing sa school. Alam. Maganda, kaya pasok na. Si Miss John. Ako lagi, masses or pag may organization na kailangan or seminars outside. Oh, okay. Anyway, responsible student naman kayo. Okay. Wala talaga sa'yo? Wala, kasi di ba academic Oo, kasi scholar nga yung focus lang kayo. Bawal. Bawal pala. Bawal, Sorry. di pwede. Oo, bawal. May X ka kapag absent. Bakit ka absent Walang absent sa amin. Kasi Correct. pag may absent, tapos na i-report yon sa guidance, pupunta kami doon. So, tatanungin kami, bakit absent ka dito? Ano yung reason mo? May importante ka bang pinuntahan? Ganun. So, pagka sa talagang wala. Siya may pinakamatinding scholar na talagang, Dito lang siya sa SLC. Oo, dito ka lang sis. Ganun. Okay, so for our third statement, put a finger down if you have fallen in love with a co-scholar. Nangingintay si Arky. Ala! Sabi niya, hala, ba't binawi? Kinabahan. Parang lahat. Meron din si John, Hindi siya scholar. Wala na naman sa'yo. Hindi siya scholar. Regular student. So meron, tanungin na ba natin? Hindi, pero alam nila yan lahat. Hindi po namin alam. Sige, meron daw. Siyempre parang hindi naman maiiwasan, no? Like, sa other... Kasi nandun lang kayo sa small sa other sports, gano'n. Ba't kasi, hindi siya scholar. Hindi siya scholar. At least meron. Oo. At least may inspiration. Oo. Kasi kailangan natin ng inspiration minsan. Yeah. Next. 3 na lang. 3, tas 5. Okay. Put a finger down if you almost had a failing grade. Uy. Almost. Oh, kasi bawal nga ang failing naman. Ako, I failed once. Hala, bakit? Yeah. Arky, bakit? Siya, parang, hindi ko, eto na nga. Parang, eto na. Hindi pero love na love ko yun. yung instructor ko dito. Yeah, si Ma'am Torcedo, hello, shout out. Hindi, pero kasalanan ko din kasi parang naki-regionals kami before. And hindi ko na-submit yung mga lab activities ko. So, yes. And syempre wala siyang machi-check. Ano ibibigyan niyang grade sa akin? So parang, sa bagay kasalanan ko, lesson learned to next time, maging responsible, maging accountable tayo sa mga actions. And when I took the
subject for the second time, ayun, ang taas ng grade ko. Di ba? Kaya-kaya. Kaya yun. Kaya sa mga mag-varsity dyan, alam nyo na, pasa lahat before maglaro. Ganon. Alright. Okay, si Miss John. Ako din, a feeling grade. Ako kasi, I'm supposed to be taking up nursing noong 2018. Pero dahil nga financially kami, so need ko na mag-stay ng SLC. So ang pinili ko that time is accountancy. Ako, galing ako sa strand ng STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. So, wala akong ka-idea sa accounting. Pero alam mo yung sa gusto ko lang ma-push na mag-accountancy, pinush ko talaga. Pero hindi ako nakapasa. Yun ang mali ko kasi hindi ko prepare yung sarili ko. So, pero nung tinake ko na siya the second time around, pumasa naman. So, I feel you. Yun. Diba? Preparation lang talaga. Hindi, kailangan mong i-prepare yung sarili mo sa lahat ng tatakakin mong challenge. So, yun. Yes, so yun. Si academic scholar. Actually, meron yun, yung time na, di ba, prelims, midterms, finals, yun nga, tinitingnan nila yung grade. So, meron yung dalawang subject ko before na prelims, talagang bagsak siya. So, 72 to be exact. Pero sa CE, masaya na kami doon. Pero 72, hindi siya ganun ka-okay na tingnan pag lalo na kung scholar ka. So, sabi ko, ang teacher ko noon doon si Engineer Bangod, pero nasa abroad na siya. So, ang absent ako noon, nung nag-discuss siya, kasi nagkaroon ako ng sakit, sikat na sikat noon yung sakit na, yung chikungunya. Yung parang dengue siya, ganun. So, absent ako doon sa discussions niya. Then, pagpasok ko, quiz. Dalawang meeting na pag pumasok ako, quiz. So, sabi ko, wala akong makukuha dito, sigurado ako. So, ang nangyari nun, yung grade ko sa kanya ng prelim, 72, midterm, 79. So, sabi ko, kailangan ko yun na ibawi. So, ang ginawa ko is, in-approach ko yung teacher, nagpaturo talaga ako sa kanya, kasi syempre, absent ako dun sa mga time na yon. So, sabi ko, I have to make this grade, sir, na mataas, kasi may minimum kami. Tapos, tinitingnan ko yung ibang grades ko sa ibang subject. Sir, hindi ako aabot dun sa cut-off namin. 85 yung cut-off, pero syempre, dapat mas mataas pa din dun yung i-aim mo. Kasi nung college ako, syempre, as much as possible, sabi ko, Lord, hindi bababa ng 86. Kasi para may allowance. Kasi 85 yung binigay na cut-off, isasagad mo. Kung kinapos. So, sabi ko noon, sir, magpapaturo ako sa'yo nung mga na-miss ko. Ayaw mo bang magpaturo sa mga classmate mo? Sabi niya, syempre, iba pa din yung datingan pag yung classmates mo, mga nag-dean's list din. So, nung time kasi na yon, yung section namin talagang nandun yung halos karamihan ng dean's lister. So, parang, pag nagtatanong ka, tanungin mo na lang si ganito, pagpapasapasahan ka. So, ang naging option ko nun, huwag akong mahiya na pumunta sa teacher. So, humility. Talagang, sir, pasensya na, absent kasi ako, bagsak ako doon prelim. Pwede po bang magpaturo sa ganito? So, sa mga scholars din ngayon, alam ko na experience din nila na ganon, na prelims bagsak, don't lose hope. Kasi yung grade mo na yan, hindi yan permanent na ganyan. You have to take extra effort kung alam mo na pabagsak na. So, you have to persevere. Mag-isip ka ng ibang option, how are you going to bring that up, and at the same time, yung effort mo na naabsentan mo yon, you have to make sure na gagawa ka ng extra effort mo na makukup up mo, and at the same time, yung purpose na scholar ka, dapat palaging nasa iyo. Kasi pagka iniisip mo, yung scholarship ko mawawala, parang ganun. So, gagawa ka ng paraan na, ay, kailangan kong maitaas to, may cut-off ako. So, wag lang, nakita nyo na failing, babawi na lang ako next sem, ganun. Hindi, kasi lalo na yung, kung ang scholarship mo ay more on the grades yung tinitingnan, so you have to cope up, and at the same time, gawa ka ng ibang possibility, magpaturo ka, or at the same time, yung humility mo na student, dapat nandun. Kasi sabihin mo, paturo naman ako sa ganito. Kasi meron naman at meron na willing na magtuturo sa inyo. Don't hesitate to ask Don't help. hesitate to ask. Yes. So, salamat sa experience mo. So, tignan na natin yung score. 2-2-4. So, sinong nanalo dito, ma'am?
Hindi. Sige, lahat kayo panalo. Experience nyo yan eh. Oo. So, yon ang challenge natin. And, eto, last challenge. Complete me, sabi dito. As we end, dear alumni, I want you to complete this statement. I am, then state your name, a Louisian scholar. I am thankful, I am grateful, I am blank. Ulitin ko. I am, state your name, a Louisian scholar. I am thankful, I am grateful, I am blank. Yarn. Sinong gustong mauna? Parang walang may gustong mauna. Mahirap mag-isip ata ngayon na. Oo. Eto na. Oo. Eto na yung ano. Sige, ako na. Kasi Sige. ako yung nahuli kanina. Okay, so I am Engineer Cherry Adriano. I am a Louisian scholar. I am thankful and I am grateful and I am forever blessed kasi I was given a chance na ma-admit dito sa SLC using a scholarship and at the same time be a helping hand to my family na nabawasan yung expenses during my college years being a scholar. Ayan. Nice. I'm forever blessed. Or kahit tapos na yung scholarship, tignan, bumabalik pa rin kayo dito. Tapos kayo na nagbibigay ng time. Ayan. Sige, next. Parang kinuha na niya kasi yung... Oh, same words ata blessed din kami. kasi naisip ko kayo. Blessed. Okay. Kasi blessed Maraming na. pa yan. Pwede mo pagbalik na lang siya. Break muna. ikaw yung nag-end ng second. Wala akong maisip eh. Jack and point. Kahit naman mag-jack and point kami, yung pag walang maisip, hirap. I think si John meron na. Wala. Sige, try. Let's try. I am John Kirstine Sibugayong, a Louisian scholar. I am thankful, I am grateful, and I am... Natigil. Diba? I am blank. I am a missionary with a heart, as always, to help other people, to serve the people, and love the people as always. Ay, ang ganda naman, pang Miss Universe. Actually, yun yung naisip ko. Yung parang, di ba? Parang for me, parang, I am Lawrence Alon, a Louisian scholar. I am thankful, I am grateful, and I am beautiful with a heart. Diba? Short but Diba? sweet. Oo, kasi diba, kailangan maging maganda at the same time, in and out, kasi what's inside will radiate outside. Right, Diba? absolutely So you must correct. need to carry on yung pagiging, yun nga, missionary mo, yung pagiging excellence mo. Di ba? Parang, that's a Louisian trademark. Diba? Continuing the mission with great gratitude. Yan yung theme natin ngayong umaga ito, Ma'am Gra. And I'm very sure SLC is very thankful for you, mga alumni, na ganyan ang nasa isip at puso. Sinasabuhay talaga ang core values ng school kahit hindi na student ng SLC. That's right, Ma'am. Maraming salamat Very much po. once again. Aming SLC scholars. Now that caps another exciting episode of Taripnong Kentungtungan ti Louisiano. To our live audience, thank you so much. To our technical team and to our online audience, too, thank you for joining us. Do join us again in our next episode next month, October 18. This has been Gracia Sotelo Leonen. And this has been Genevieve M. Natividad. And this is Taripnong Kentungtungan ti Louisiano, Episode 6, signing off.